So ngayon mga kababayan, pakinggan ninyong mabuti itong buwelta ni Attorney Conte na kung si Sara ang maging presidente, ito ang mangyayari. Pakinggan nyo pakinggan ninyo, buwelta ni Attorney Conte, mga kababayan. Ito po. Una po sa lahat, edi good luck po sa kanya. Alam naman natin kung anong nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote frontrunners, mga maagang nagdedeklara. Yan po ang mga kinasapitan ng Vice President Jojo Binay, Vice President, sino pa bang mga tumakbo. Alam niyo naman po kung anong kinasapitan nila. Pero kung si Sara mismo, Sara Duterte ang tatakbo, kung saan halos padugtong ito sa 12 taon na nakaupo ang mga Duterte sa national position, tatay niya, tapos yung anak naging Vice President, tapos gusto pa niyang dumagdag, habang hounded sila. Hinahabol sila ngayon ng multo, ng una extrajudicial killings, ng crimes against humanity na naganap sa Pilipinas nung panahon na presidente ang tatay niya. Sandamakbak na issue ng korupsyon mula pa sa pandemic related, Pharmally scandal, and other corruption issues. And then, pangatlo, yung... Diba? Mamaya natin ipagpatuloy yan mga kababayan. Anong sabi ni Attorney Conte? Good luck na lang kay Sara. Kasi sa mga maaaga na nagdeklara dyan na tatakbong presidente, katulad kay Binay, anong nangyari kay Binay? Kung naalala ninyo mga kababayan, si Binay noon, halos lahat ng gobernador, congressman, mayor, local government, si Binay ang pinili. Kasi ang Makati umunlad. Kasi ang Makati ang pinakamaunlad sa buong Pilipinas, kung alam nyo yan. So, syempre, gusto ng tao na magkaroon ng presidente na magaling magpatakbo ng ekonomiya. Kasi ekonomiya naman talaga ang problema natin eh. Para umunlad, tataas ang ating sahod, mumura ang bilihin, gaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino, pagandahin ang ekonomiya. Magaling si Binay pagdating sa ekonomiya ng Makati. Pero mga kababayan, kalahati, nagdeklara siya ng maaga. Pagdating na, ganyan din kay Sara, 2026, 27, 28. No? 1 year pa, at 1 year and 4 months, nagdeklara na si Binay. Nagulat tayo, mga kababayan. Biglang ipinalabas ni Coco Pimentel, ni sino pa yon, ni Cayetano ba yon, at si Coco Pimentel. Tapos biglang bumaliktad si John Vic Remulla, kasi si John Vic dating spokesperson ni Binay yan. Biglang bumaliktad sila at nilabas nila itong malapalasyo at malahasyendang kalupaan ni Binay. Nagulat ang taong bayan, ay may ganyan pala siya. Paano nangyari yung ganun? Nakalkal isa-isa. Aba, yung tiwala ng tao mga kababayan nabura. Oo, yung maagang pangako ni Binay na uwi sa pirmahan ng dokumento. Bago nila nilabas yung mga kalupaang malapad, ay ito pa yung mga yung overpriced Makati City Hall. Nako, ito na nga nagumpisa. Kaya mga kababayan, ito si Sara, sabi nga ni Attorney Conte, sa mga vice president na nagdeklara ng ganyan, nangyari na yan. Malaki pang pagbabago niyan kung naalala ninyo mga kababayan, diba? O baka sabihin ninyo, kwento lang yan, Ken. Ito Napakita ko sa inyo kung ano ang ginawa, na ang aga ni Binay na nagdeklara, pero biglang lumabas itong Binay, Batangas Hacienda. Ito na mga kababayan. Nung napanood, pagmasdan mula sa aerial view, ang lawak at ganda ng isa sa maituturing ng pinakamalaking asyenda sa Batangas na binansagang Hacienda Binay. So wag na natin patagalin, let's go! Kahit na mula sa himpapawid, hindi makakailap ang karangyaan ng mga bahay at iba pang istruktura na nasa loob ng kontrobersyal na lupain sa Rosario, Batangas. May mansyon sa tapat ng Maze Garden. Hindi kayo ba sa mga napapanood sa mga pelikula tungkol sa mga royal family sa Europa? Sa kabilang dulo ay isa pang mansyon, bagamat bahagyang mas maliit kaysa sa unang bahay. May swimming pool naman ito sa likod. diba? Yan ang nangyari, mga kababayan. Ngayon, sa totoo lang, si Sara po ay may paparating na kaso na sandamakmak sa ombudsman at meron siyang impeachment complaint. Kaya yan, katulad sa nangyari kay Binay, noong inilabas ni Cayetano at ni Pimentel, itong sandamakmak na hasyendang napakaraming mansyon na ultimo babuyan di aircon. Paano kung biglang ilabas yan ngayon ni Trillanes, lahat ng bulto-bultong pera, bilyon-bilyon na nasa nasa bangko nila, hindi ka ba magtaka? Hindi ka ba magulat?
Ganyan ang nangyari kay Binay noon. Kaya ang sabi ni Attorney Conte, malaki pang mangyari dyan. Good luck na lang sa kanya. Kasi nga, ganyan ang ginawa ni Binay noon, nagbago na wala. Nabura. Mga kababayan, kung naalala niyo noon, tapos bumaliktad pa si John Vic Remulla, wala na. Ngayon, magugulat ka, biglang deklara ng Congress yan ng impeach siya kasi hinamon niya ang mga kongresista ngayon. Nagdeklara siya ng presidential candidate siya. Tapos ang sabihin niya, eto, magdeklara ako presidente ako kasi itong mga congressman, sige, subukan yung pumirma. Kasi pag pumirma kayo dyan, mawawalan kayo ng boto sa akin. Ang problema pag na-impeach ka, ikaw yung mawawalan ng posisyon. Kaya mamili ka. Yung sandamakmak na congressman o ikaw lang mag-isa na hindi ka pa naman presidente. Ito ngayon mga kababayan, ang pinakamalaking challenge sa mga congressman. I-impeach nyo ba si Sara o manatili kayong magiging puppet niya? Ikaw, kung kawatan ka na congressman, doon ka kay Sara. Diba? Diba? Yan ang ayaw malaman ni Inday Pusit sa mga tao. Yes, yan ang ayaw talaga ni Lustay. Malaman ng tao itong kanilang kabulastugan. Kung malalaman ninyo mga kababayan, ito, noon, kwento-kwento lang yan, yung kay Binay na maala palasyo at mga mansion sa Batangas, na may golf course, may swimming pool, may piggery na di aircon, may mga mansion, may mga ala royal family sa Europe. Walang naniniwala nung lumabas. Dito, makikita ninyo. Pag inisa-isa yung mga property nila na 42 properties, na pagmamay-ari ni Digong na hindi alam ng taong bayan yan, si Trillanes lang ang naglabas. Naku, magugulat kayo. Mga kababayan. Kasi syempre, ang isipin ng tao, may ganyan siya kadami na properties, may ganyan siya kalaking pera, magkano lang naman sinasahod niya? Saan niya kinuha yun? Diba? Ngayon pa nga lang nabubutasan na sila na nakulong si Digong. Kasi kung walang kasalanan si Digong, hindi yan makulong. Una, ang dineclared ni Digong, 37 million salin nung bumaba siya noong 2022. So saan galing ang kanyang pera na 2 billion na halos ang naubos niya kay Kopman? Nga paano nila i-explain yan? Saan niya galing ang pinambayad niya kay Kaufman na 150 million a month sa 37 million lang na salin? Sige nga. Di ba nung hinamo ni Trillanes, sige nga, pumirma siya ng waiver. Biglang sabi ni Digong, do you think I can accumulate 5 billion? Simula nung nagpresidente ako, yung asawa ko may negosyo. Di ba? Tapos, di ba? Naalala nyo nung pinapirma ni Trillanes? Ang sabi niya, wala akong pera. Hindi ako makapunta ng Maynila dito sa Congress kay umasa lang ako sa aking retirement pay. Ito pakita ko sa inyo. Huwag kayong magalit. Totoo yan. Digong, walang pera, Quadcom. Tapos gugulat ka. Probinsano po ako, hindi naman ako mayaman. Ngayon kung magsige tayo dito pa ganon, mamululoy ako. I am living on my retirement pay. Retirement pay daw. Wala akong negosyo. Ano kahit sino sa dako. Wala akong outside source except my retirement pay. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko? Pati ang sweldo ko? Mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na Utang ina, di ba sinungaling? Wala akong pera, hindi ako mayaman, wala akong negosyo. Tanong nyo sa Davao. Tapos maya-maya, do you think I can accumulate even 5 billion sa negosyo ng asawa ko? Sa sahod ko? Bullshit! Di ba? Napakasinungaling, di ba? Ulitin ko Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Ngayon kung magsige tayo dito pa ganon, mamululoy ako. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Tanungin mo kahit sino sa dako. Wala akong outside source except my retirement pay. Do you think I cannot accumulate
even 5 billion. Sa negosyo ng asawa ko, Di ba? pati ang sweldo ko, Oh. mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na Sinungaling. Tapos ngayon gusto nyo maging presidente katulad niya. Putang ina! Niloloko na tayo. Magpakaloko pa rin ba? Magpakatanga pa rin ba kayo? Tapos, do you think I can accumulate 5 billion? Tapos ang ilalagay mo sa salin? 37 million, putang ina mo. Sino pinagluluko mo? Hindi kami pinanganak na hindi nag-aral ng elementary. Alam namin ang mathematics. Alam namin ang arithmetic. At saka trigonometry. Na pag-aralan din namin yan, digong. At hindi lang din ikaw marunong magbilang. Marunong din kami. Yan ang mahirap, mga kababayan. Tapos ngayon, magiging presidente natin, anak pa niya. Aba, kaya nga sabi ni Attorney Cristina Conte, 12 years sila. Yung tatay niya presidente, tapos siya ngayon vice president, tapos dadagdagan pa niya another 6 years. Ano yun? 18 years na naman sila sa national government. Tapos ang mangyayari, lulukuhin na naman tayo. Anong sabi ni Attorney Conte? 12 years sila dyan. Si Digong 6 years. Si Sara 6 years. Tapos magsi 6 years na naman siya. Ano yung gahaman sa posisyon? Una po sa lahat, good luck po sa kanya. Alam naman natin kung anong nangyari sa kasaysayan sa mga quote-unquote frontrunners, mga maagang nagdedeklara. Yan po ang mga kinasapitan ng Vice President Jojo Binay, Vice President, sino pa ba mga tumakbo? Diba? Ma'am Alma Baking, salamat po, ma'am. Kinasapitan nila. Pero kung si Sara mismo, Sara Duterte ang tatakbo, kung saan halos padugtong ito sa 12 taon na nakaupo ang mga Duterte sa national position, tatay niya, tapos yung anak naging vice president, tapos gusto pa niyang dumagdag, habang hounded sila. Hinahabol sila ngayon ng multo. Ng una, extrajudicial killings, ng crimes against humanity na naganap sa Pilipinas nung panahon na presidente ang tatay niya. Sandamakbak na issue ng korupsyon mula pa sa pandemic related, formally scandal, and other corruption issues. And then, pangatlo, yung pansariling issue ni Sara Duterte sa confidential funds sa DepEd. Ang paghahabol ng mga multong ito ay palagay ko aabot at magpapasya sa kanya sa 2028 kung matutuloy nga ang kanyang pagtakbo. Alam naman po natin, malupit maningil ang taong bayan. Tama. Malupit bumalik ang kasaysayan. Tama! So in your lives, diba? Alam natin kapag taong bayan na ang maningil. Hindi naman kasi alam nyo sa totoo lang mga kababayan, malaking pasasalamat natin sa Quadcom. Lahat ng kasinungalingan ni Digong na bulgar. Lahat ng kabulastugan nila na bulgar sa Quadcom at sa Senate. At iyan ang ebidensya ngayon sa dahig na hindi siya makalaya-laya. Dahil sa kabubuhan at kayabangan niya, nang akala niya, kitoy-kitoyin niya ang Quadcom, kitoy-kitoyin niya ang Senate, hindi siya makulong. Ikaw ba naman sabihan mo yung presidente, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag ng ating presidenteng adik. Kung ikaw presidente ganunin, sabi nga ni F. Elisa, bad shot yan sa akin, bad shot yan. Kulong. Nung kinulong, yung 4 na paa, napilaya na sila. 3 sila ngayon. Tapos mapipilay mo, wala pa si Sara, 2 na lang sila. Anong gagawin ng 2? Diba? Salamat po, Mr. Densho, sa yung Australian super chat. Thank you so much po. Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, kung kayo DDS, pagpatuloy nyo yan. Diyan kayo magaling. Diyan kayo naging tanga. Kung gusto nyong masaktan, huwag nyong araw-arawin, maging tanga. Kung gusto mong magpakatanga, huwag mong araw-arawin para di ka masaktan. Inulit ko, mga DDS kung gusto mong magpakatanga, huwag mong araw-arawin para hindi ka masaktan. 'Di ba? Magandang yan magandang kasabihan 'yan. Kung gusto mong maging tanga, huwag mong araw-arawin para di ka masaktan. Biruin mo. Uutuin ka lang sa drug war, tapos magugulat ka, apakadaming patay sa Caloocan ni isang drug lord, walang natumba.
Napakaraming patay sa Cavite, Laguna, Batangas, Metro Manila, Manila City ug Manila. Ni isang drug lord walang namatay. Ano yung walang drug lord sa Maynila? Usamis lang meron? Leyte lang meron? So, kumusta naman ang Davao? Kumusta ang Maynila? Kalaki-laki ng Metro Manila. Nandito lahat. Nandito lahat sa Maynila, nandito lahat sa Davao, nasa Cagayan de Oro, sa Cebu. Bakit ang Usamis lang at Leyte na si Parohinog at tatay ni Kirwin ang natumba? Nasaan yung Caloocan? Nasaan yung Maynila, Valenzuela, Bulacan, Batangas, Cavite, Parañaque, Muntinlupa, Laguna, NCR? Walang drug lord? Tang-ina nyo. Ginawa yung tanga. Diba? Ayan. Kita nyo. Taga-probinsyano ako. Wala akong pera. Wala akong negosyo. Kahit itanong ninyo sa Davao, do you think I can accumulate even 5 billion? Parang ang liit naman ang tingin ninyo sa akin. Putang ina mo. Sinungaling kang hayop ka. Dapat sa'yo, bulo ka dyan. Huwag ka nang umuwi, tay. Dyan ka na lang. Diba? Yun po yung banat ni Attorney Cristina Conte.